Welcome home, COG fam. Hello, I am Eileen and I will be your host before we begin our worship service. To everyone watching us online, we are so glad to have you here, most especially those who are watching for the first time. Kindly comment any love emoji below and we'd love to recognize you. And here's our announcements for the month of April and May. Today is our last Connection Sunday. Kaya naman, make sure you belong and you are connected. Kaya, come as you are and see you! Shout out to all our sports enthusiasts. Our Sports Fest is ongoing. Schedule of games and updates will be posted on our official Facebook page, Church of God Subic Sports Ministry. And our C2S Conference Gather the Harvest will be on May 23, 8 a.m. until 4:30 p.m. So mark your calendars and make sure to be here along with your whole C2S group. Registration is only 300 pesos inclusive of lunch. For more inquiries, you may approach your C2S or network leaders. And that's all for our announcements. And now, let us exalt the mighty name of Jesus as we praise Him today. Once again, I am Eileen. God bless and see you later after the service. Ipalakpak yung mga kamay na yan sa Panginoon. Come on! Hallelujah! At sabay-sabay tayong sumigaw ng malakas na Hallelujah! Every time na nasa church tayo, merong ginagawang maganda si Lord. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Sabi mo, kapatid, congrats kasi nandito ka. Sige po, yung mga nasa likuran mo, ikot ka po, talikod ka. And then, sabihin mo po sa kanya, congratulations kasi nandito ka. Meron po tayong kasigaruduhan. Amen. Na tayong lahat ay makakaranas sa Panginoon kapag desperado tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Sino po dito yung excited ka na maranasan ng Panginoon sa buhay mo? Amen? Alam ko po ang iba sa atin pumunta rito ng may mga bitbitin, pumunta rito na kumpleto yung pamilya mo, pumunta ka rito na meron kang inilalapit na prayer kay Lord, at yung iba pumunta rito para mag-enjoy sa presence niya. Pero bago tayo umawit, pwede ba nating itaas yung kamay natin sa Panginoon? At hingin natin yung mga panalangin na yan, yung mga ninanais natin sa Panginoon. Pwede ba nating ibigay sa Panginoon ito ngayon? Hallelujah! Hallelujah! Oh God! Panginoon, narito kami sa iyong tahanan. Salamat, Panginoon, nakarating kami ng ligtas sa lugar na to, Panginoon. At alam namin, Panginoon, sa pagtapak namin sa tahanan mo, Panginoon, Lord, marami kang pwedeng gawin sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, salamat dahil ang puso ng iyong mga anak ay excited na magpuri sa iyo. Excited na sumamba sa iyo. Excited na manalangin sa iyo, Panginoon. And God, right now, whatever the prayers of your people, oh God, Lord, God, if it is your will, Panginoon, Lord, dalangin ko na ito po ay ibigay mo sa amin, Panginoon. And God, today, buksan mo ang puso namin. Buksan mo ang isipan namin. Buksan mo ang aming spiritual ears, Panginoon, to receive fully your word, oh God. God, Lord, maraming salamat. And today, Panginoon, tatalon kami. Sasayaw kami, sasamba kami sa iyo. Dahil ikaw ay mabuti, Panginoon. Panginoon, ikaw po ang mag-take over sa mga oras na to.
Muli, Panginoon, tinataas ka namin, pinapasalamatan ka namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon. Ang lahat ay sumigaw na! Amen! Hallelujah! Hallelujah! And today, may tanong po ko sa inyo. Sino po dito yung mga pinalaya na ng Panginoon? Pinalaya ka sa bisyo? Pinalaya ka sa sakit at karamdaman? Pinalaya ka sa kasalanan? Amen? Pinalaya ka sa wrong relationship? Amen? And today, sabihin mo sa katabi mo, malaya din tayong magpupuri kay Lord ngayon. Amen? Pwede ba nating ipalakpak ang mga kamay na yon? Hallelujah! Hallelujah! Ngayong araw na to, Panginoon, malaya kaming magpupuri sa iyo. Malaya kaming sasamba sa iyo. Hallelujah! Come on, one more time! Sabihin mo nga sa katabi mo, ipalakpak mo naman yung kamay na yan. Hallelujah! Malaya, malayang, malayang, malaya. Lahat ng pinalaya ng Diyos, malaya, malayang, malayang, malaya. Come on! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya kang magpuri sa Panginoon. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Panginoon, salamat dahil marami kang pinalaya ng mga anak mo ngayon. At patuloy kaming sasamba sa iyo. Come on! Malaya, malayang, malayang, malaya. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, malaya ka na! Malaya, malaya, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan na kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Ngayon po, sisigaw tayo, sasayaw tayo, come on! Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Sabay-sabay nating awitin ito. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Ideklara mo yan sa buhay mo, kapatid. Yes! Oh, ang kasalanan at ang kalungkutan. Salamat, Panginoon! Ay ating nararanasan. Minsan ba ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, come on! Nang lubusan, kapangyarihan ng Diyos ay aking. Handa ka na bang sumigaw? Sumayaw, come on! Malayang sumigaw, woo! Malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, come on! Malayang sumigaw, woo!
Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Salamat, Panginoon! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. At sa mga oras na to, aawitin natin at isisigaw natin ang pangalang Yahweh. Come on! Pwede ba tayong sumayaw sa Panginoon? Come on, everybody! Hey! Pwede mo pa kaming gayahin? Come on! Kami ay narito upang sumamba sa'yo. Ang lahat ay luluhod, itatanghal dakilang pangalan mo. Sabay-sabay nating isigaw, come on! Iisang tungkulin, iisang damdamin, ika'y aawitan. Ang ngalan mo'y itataas, o yeah. Ang mga kamay iwagayway, mga kamay iwagayway, o yeah. At ang mga paay ilulundag, come on! Mga paay ilulundag, o Yahweh. Purihin si Yahweh. Kami ay narito upang magpasalamat sa iyo. Ang kagalatan mo, ang tanging lakas ng puso ko. Sabay-sabay isigaw! Iisang tungkulin, iisang damdamin, iisang damdamin, ika'y aawitan. Ang ngalan mo'y itataas, o yeah. Pwede ba nating itaas ang mga kamay? Mga kamay, iwagayway, o yeah. At tayo ay lulundag, mga paay ilulundag, o Yahweh. Purihin si Yahweh. Come on! Kaya mo bang gawin ito para sa Panginoon? Ikaw lamang ang pag-asa. Awitan ka, ikaw lamang, o ikaw lamang ang aming Panginoon sa buhay. Hallelujah! Ang pag-asa, Panginoon, kapag nasa'yo kami, meron kaming pag-asa. Awitan ka, kami ay aawit na may kasamang pagpupuri. Purihin ka. Sabay-sabay! Ang ngalan mo'y pwede mo bang ilakas yan? Come on! Hey! Lahat tayo ay lulundag sa Panginoon. Come on! Mga paay ilulundag, o Yahweh. Purihin siya. O minsan pa, ang ngalan mo'y itataas, o Yahweh. Mga kamay iwagayway, o Yahweh. Mga paay ilulundag, o Yah. Purihin
bang isigaw ang Yahweh? Come on! Oh, Yahweh. Minsan pa, Yahweh. 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 Hallelujah! Sige po, pwede mo bang ipalakpak yung mga kamay na yan? Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Sino po dito yung nag-e-enjoy ka sa presensya ng Panginoon? Amen. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Amen. Amen. Hallelujah. When we are here in the presence of God, you are safe. When you are here in the presence of God, the Lord will move in your life. And today, oh God, here we are again. Kaya kami narito kasi gusto ka naming purihin. Gusto ka po naming sambahin. Gusto ka po naming pasalamatan. Bakit po ako magpapasalamat sa'yo? Dahil sabi po dito sa mga aklat ng mga awit, 145 bilang 1 hanggang 3. Pwede niyo po ba akong sabayang basahin ito? Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng magpapasalamat, magpakailanman. Bakit kaya po hindi siya tumitigil magpasalamat at magpuri? Dahil dakila ka Yahweh. Nabalik po sa verse. Dakila ka Yahweh. Hallelujah. At karapat dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming iunawain. Sino po dito yung naging mabuti ang Diyos sa buhay mo ngayon? Pwede ba nating itaas yung kamay natin? At kung naging mabuti ang Panginoon, pwede ba tayong magpasalamat sa Panginoon ngayon? Panginoon, kahit may problema, maraming salamat po. Panginoon, kahit na merong kakulangan, magpapasalamat ako sa iyo. Dahil ang pag-ibig mo, katapatan mo kailan may hindi nagbago sa amin. Kaya Panginoon, sa oras na to, hayaan mo kami na magpasalamat at manatili sa presensya mo. Dahil ikaw yung Diyos na nararapat bigyan ng mataas na papurit, pasasalamat. Kaya Panginoon, salamat po sa dakila mong pag-ibig sa amin. Minamahal mo kami. Anuman kami, sino man kami. Kaya ngayong araw na to, Panginoon, gusto ka naming purihin. Gusto ka naming sambahin, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo.
palagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod. Pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan? Lahat ng anak ng Diyos, come on! Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami yung likhay, kami yung likhay, lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasama. Jesus, dakila ka! Jesus, dakila ka. Kami yung likhay, kami yung likhay, lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa, come on! Yes, God! At pagsamba, Jesus, ika'y dakilain, mapakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Panginoon, patuloy naming itataas ang pangalan mo sa aming mga buhay. Panginoon, ano man ang sitwasyon namin ngayon, ano man po yung pinagdadaanan namin, kung meron pa kaming buhay, kung meron pa kaming pagkakataon, Panginoon, hindi kami mapapagod itaas ang aming kamay para purihin ka, para sambahin ka dahil mabuti ka po sa aming buhay. Kapatid, pwede mo bang itaas ngayon yung mga kamay na yan? Kahit hindi mo alam ang kanta. Come on. Hallelujah. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Come on, sige, awitan mo ang Panginoon. Itataas, oh,
sitwasyon mo, kapatid. Huwag kang matakot manampalataya at magtiwala sa ating Panginoon. Come on! Oh, pinupuri ka namin, Panginoon. Baba sa iyong presensya, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basang nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso. Sa mga nagnanais na maranasan mo ang Panginoon, pwede mo bang itaas yung kamay na yan? Come on! Hallelujah! Magkaroon ka ng desperadong puso. Come on! Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw, itataas ang aking mga kamay sa Diyos. Hallelujah! Sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Panginoon, ninanais ka namin. Oh, suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Oh, wala nang papantay sa iyo. Oh, ikaw lamang, Panginoon. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang ninanais namin ay ikaw. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Oh, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Oh, wala nang papantay sa iyo.
makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos. Come on! Pwede ba natin sabay-sabay itaas ang mga kamay na yan? Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, purihin ka. Pwede ba tayong magpasalamat sa Panginoon? Come on! Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? Oh! Ibigay mo yan sa Panginoon! Come on! Oh! Purihin ka! Purihin ka, Panginoon! Sambahin ka! Ikaw ang Diyos na mabuti magpakailanman sa aming buhay. Panginoon, salamat po dahil sa grasya, sa habag at biyaya mo, kaya kami narito ngayon. Salamat sa walang sawang pagmamahal, kabutihan na binibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya sa mga oras na to, Panginoon, salamat po. Dahil sa pagkakataon na to, dito kami nakakapagpasalamat sa iyo. Dito kami nakakaiyak. Dito kami nakakasumpong ng kagalingan. Dito kami sa presensya mo nakakasumpong ng kapayapaan. Kaya Panginoon, salamat po. Buhay na po namin ang sumamba sa iyo. Buhay na po namin ang mamuhay sa kalooban mo, Panginoon. Kaya sa mga oras na to, Panginoon, patuloy ka naming sasambahin. Patuloy ka naming mamahalin. Patuloy kaming magtitiwala at mananampalataya sa Diyos na nagligtas sa amin, sa Diyos na nagbigay ng buhay, sa Diyos na nagbigay ng pag-asa. Muli, Panginoon, maraming salamat. Ikaw lamang po ang maitaas at maranasan namin sa sanktuaryong ito. Pinupuri ka po namin, sinasamba't pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na, So, how many of you excited for the word today, tonight? Amen? Alam niyo po, kaya tayo pumupunta ng simbahan para unang-una para po tayo ay makapag-worship kay Lord. Tama po? Yung makasamba tayo, napakalaking bagay po yan sa buhay natin. Amen? Because when we worship, we are saying that, Lord, you are my God. Amen? You are my Savior. Amen? You are my Lord kapag tayo po sumasamba. And second thing, ano po yung pong pakikinig ng salita ng Panginoon. Mahalaga po na ang Lord ay nangungusap sa atin. Ano po, merong word ang Lord sa atin, may inaayos sa atin, ini-encourage tayo, ini-empower tayo ng salita ng Panginoon. And of course, yung fellowship din na tayo ay magkakasama. Amen! Kaya po ito, today, ano po, nadako po tayo sa word ng Lord ngayon. And sige po, let's bow down our head once again as we pray. Heavenly Father, we thank you for your presence as we worship you. You are in our midst. And we believe, Lord, today as we hear your word, you will speak to us. O Lord God, prepare our hearts, our mind, and even our spirit, O Lord God, for your word today. Lord, let our hearts be a good soil for your word. As we hear your word, let your word bear fruit in our life, O Lord God. So Lord, bless your word today and let your name be lifted up and glorified alone in everything we do and speak today. We honor you, Lord. In Jesus' mighty name we pray.
Amen and amen. Praise God. At ano po yung ating gustong pag-usapan ngayon? Ngayon po is at our third week ng ating pong Connection Sunday. Tanungin mo yung katabi mo, konektado ka na ba? Ayan, ano po no? Konektado ka na ba? Amen. Kung hindi pa po ang aking dalangin, bago po matapos itong last week ng ating Connection Sunday ay konektado na po tayo sa isa't isa. Amen? Kaya po ngayon po, ano po ang ating pag-uusapan? Ano po ang title ng ating message for tonight? It's all about walk with the wise. Amen? We have to walk with the wise. Kailangan po pala tayong mga mananampalataya. Amen? Tayo po ay lumalakad kasama ng mga wise. Amen? At when we say walk with the wise, it's not just walking beside them. Amen? But it means live with them. Amen. Associate with them. Amen po? Kaya maganda po na pinag-uusapan natin ito kasi minsan ayaw nating sumama sa small group, ayaw natin maki-associate sa mga kapwa mananampalataya, sa mga leader natin, pero hindi po natin alam, ito po pala yung mga ginagamit ng Lord para tayo ay lalo pa pong maging wise. Amen? At alam niyo po, ang mundo, ang sports, amen, ang mundo alam gamitin ito. Amen, kaya ang sports, halimbawa po sa sports, ayan, si Manny Pacquiao, ayan, lalaban pa yan. Ano po, no? Ilang taon na pa si Manny Pacquiao? Grabe, 49 na po ata yan. Ano po, matanda pa sa akin si Manny Pacquiao. Lalaban pa ng boxing. Grabe, sabi ko, ako nga, pagka yumukon, pagkatayo, hindi lang makatayo, hirap na. Ano po, pero ito si Manny Pacquiao, grabe, I think 49 years old, lalaban pa. Amen. At alam niyo po ano yung kanyang na-accomplish? The only 8th division world champion lang naman. Walang ganyan pong record sa boxing, siya lang. Amen? At hindi niya po mararating yan ng mag-isa lang. At ano po ang meron si Manny Pacquiao, kaya po niya narating yan, meron po siyang Freddie Roach ng kanyang buhay. Amen? Meron pong nag-train sa kanya, merong nag-coach sa kanya. Amen? There is wise people beside him to achieve this 8th division world champion. Amen? At ang mundo, ginagamit yan. Ang mundo alam ang principle ng mentorship. Alam ang principle ng training, ng coaching. Amen? Alam nila ang principle ng association. When you associate yourself to these people, they know that you will be like them one day. Amen? Kaya po kung ang mundo ay ginagawa yan, ginagamit yan, much more dapat sa mga mananampalataya. Ano po ba ang sinasabi ng Bible? What does the Bible talks about regarding walking with the wise? Amen? Kaya po dito po sa may Proverbs 13 verse 20, ang ganda po ng word ng Lord. By the way po, ang Proverbs, ito po ay sinulat ni Solomon, ni King Solomon. He is known as the wisest king on earth, live on earth. Amen? Kaya po yung kanyang mga sinulat dito ay talagang maaasahan mo yan, mapagkakatiwalaan yan dahil it is inspired by the Holy Spirit at nilagay po niya yan to teach practical godly living, not just theory but also in our daily decision making. Amen? Ang Proverbs po is one of the wisdom literature. Amen. Ang book of Proverbs, it is a wisdom literature sa Bible. Amen. Ito po ay literature, but it is also full of wisdom that we can use in every day of our life. Amen. At ano pong sinabi niya in Proverbs 13 verse 20? Pwede po bang sabayan ako? Walk with the wise and you will become wise. Wow. Amen. What a word. Amen. Walk with the wise and become wise and associate with fools and get in trouble. Amen? So parang may irony, pinagsabi niya, kapag ikaw ay nag-walk sa mga wise, amen, at kapag ikaw ay sumama sa mga fools, ito ang mangyayari. Kapag ikaw ay sumama sa mga wise, ito po ang mangyayari. Amen? At alam niyo po, yung wise dito, hindi lang po ito yung mga galing sa larangan na yun. Di ba, si Freddie Roach, matatawag pa natin siya kaagad na wise. Amen? Maaari sa isang area na yun. But in this verse, it is more than that. It is more than you are the best in that field. It is more than you are intelligent person in that field. Amen? But in this verse, the Bible says, walk with the wise. Ang ibig sabihin po niyan, it means, spiritually aligned with God. Amen? Yun palang ibig sabihin. Amen? No, spiritually aligned with God. These wise people are spiritually aligned with God. They are not just good in that field. They are not just intelligent or the best in that field. They are also
align with God. Amen. Ibig sabihin, itong mga taong ito, naka-align sila. Amen, sa Panginoon. Amen po ba yun? Amen. At kung tayo po, kaya tayo merong mga C2S leader, kaya po tayo merong mga tagapanguna na nilalagay sa atin ng Lord, ng simbahan, because these are the wise people who are aligned with God, who will guide us, who will lead us, amen, in our Christian journey. Amen? At paano ko po nalaman na, Pastor, paano mo nalaman na yan ay mga wise people? Amen? Dahil sinabi din po ng ating Panginoong Hesus yan in Matthew chapter 7 verse 24. Ang sabi niya, anyone who listens to my teaching and follows it, alignment. Amen? Alam niyo, kapag ikaw po ay nag-a-align sa word ng Lord, sinusunod mo yon, sinusunod mo ang salita ng Panginoon, you are being aligned with God. Amen? At ano ang tinawag ng Diyos sa taong nakikinig at sumusunod sa Kanya is what? Wise. Amen? Kaya pala, ito pala yung sinasabi ng Bible dito na wise. It is not just about being good in that area, but it is being aligned with God. Amen? Kasi aanuhin mo ang galing ng mundo kung hindi naman naka-align sa salita ng Panginoon. Amen? Tama po ba? Diyan po ba tayo? Kaya ang una, ang sinasabi na wise doon sa Proverbs, it is the people who are aligned with the Lord. Aligned with God. Amen? Salamat kung meron pong mga gifts, mga talino na nilagay, pero it's more than that. Amen? A wise person is spiritually aligned with God. So, paano po, bakit po kailangan nating mag-walk with the wise? Ano po ba ang nangyayari sa atin? Bakit po? Una po, walking with the wise shapes who you will become. Amen? Kapag ikaw po ay sumama sa kanila one day, hindi agad, pero one day, without knowing it, slowly, you will become like you, who is with you. Amen? Kung sino yung kasama mo palagi. Amen? Minsan nagiging ganun na po tayo. Amen? Kaya po sabi niya, dito po sa my Proverbs 13:22, walk with the wise and become wise. Amen? Because when you walk with the wise, influence is inevitable. Amen? Kapag kasama mo palagi yan, may influensyahan ka yan. Amen? Ano po ang makukuha mo? You will absorb their mindset. You will absorb their values. You will absorb, their habits. And maybe you will absorb their faith. Dati matatakotin tayo, pero dahil yung leader natin, yung dati lagi natin kasama, malakas ang pananampalataya, nakukuha natin, nahahawahan tayo. Amen po ba yun? Amen, kaya po piliin nyo ang yung mga makakasama. Andiyan po ba tayo? Amen, piliin nyo ang yung mga kasama. Ang Bible, He is very specific, yung mga tao that you need to be associated with. Amen, He talks about it, walk with the wise and become wise. Amen. Kaya po pag sinabing walk with the wise dyan, it's not just about walking beside them. Okay? Hindi lang po ito yung maglalakad tayo, hawak kamay ng wise to. Hindi po. When we say walk with the wise, it means live with them. Follow them. Be with them. Associate with them. Amen. Kaya po ibig sabihin niya ng walk with the wise. Kaya po ating Panginoong Hesus, amen, He did not lead thousands. Amen. He focused him to build relationship. He focused mentoring his 12 disciples. Amen. Yung 12 disciples, yun po yung tinutukan niya. Yun po yung proximity ng relationship na kaya na ini-influensyahan ng ating Panginoong Hesus. He intentionally selected these people, chose these 12 disciples, to walk with him, to be with him, to be mentored by him. Amen. Kaya dapat po, kung meron tayong nakikita, kung meron tayong leader, o meron tayong spiritual authority na nilalagay sa atin ng Panginoong Diyos, huwag mong takbuhan. Amen? Samahan mo. Bakit? If you walk with the wise, you will become wise. Amen? Yung proximity produces impartation. Amen? Kung pag laging malapit sa'yo yan, amen, marami siyang nakukuha sa'yo. Nakukuha ka doon sa tao na yon na iyo pong kasama. At sa Bible po, meron po mga biblical examples yan. For example, si Elisha. Amen? Si Elisha, he is with Elijah. Amen? Kahit saan siya pumunta, iniwan niya yung kanyang farm tools, yung kanyang mga oxen. Sumama po siya kay Elijah. Amen? Sumama siya. Tala niyo po ano po nangyari. Si Elijah ay kinuha na ng ating Panginoon. Na-rapture nga to si Elijah. Amen? Ano po nangyari? He received the double portion. Amen? Sinong gusto ng double portion? Amen? Double portion po yung kanyang tinanggap. Ano po?
ibig sabihin, twice the miracle, ano po nung kanyang leader. Amen? Sabi po ng Bible, si Elijah daw po ay nakapag-perform ng 7 miracles. Grabe, 7 miracles. At si Elisha, alam niyo po, 13 during his lifetime at yung isa po patay na, nagme-miracle pa. Amen. Yung buto na lang niya, nakapag-miracle pa. Amen. So, ayan po ang nangyari. Elijah to Elisha, he walked with his leader at ayan po ang nangyari. At hindi lang po yan, sino ba po? Si Moses and Joshua. Si Moses and Joshua, Joshua conquered the promised land. Pero bago po nangyari yun, he is always with his leader. Amen. Yung siya po ay nasa Mount Carmel, nasa bundok po itong si Moses, nakaabang si Joshua for 40 days, he is waiting for his leader. Kung saan pumupunta yung leader niya, ando doon siya. At ano po nangyari sa kanya? When Moses died, sino po ang naging next in line? Si Joshua ang naging leader at siya po yung nakakonquer ng promised land. Amen? At dyan po ba tayo? Amen. That's the power of association. That's the power of presence of your leader. Amen. At hindi lang po yan si Paul and Timothy. Ano po nangyari? They train, they produce more leaders. Amen. Kaya po napakahalaga ng ating pong mga sinasamahan. Ano po, lagi po nating tatandaan, walking with the wise shapes who you will become. Amen. Who you are in the future, sometimes it depends on your association. Sino ba yung mga nakakasama mo palagi? Sino ba yung mga grupo na yan? Amen? Kasi sabi ng pag-aaral, kung sino daw yung mga nakakasama mo palagi, kung may mga magagaling ka nakasama at yung mga hindi masyado magagaling, yung ikaw, yung average nun, kung yun po yung nagiging tayo. Amen? Because we absorb the people kung saan po yung mga kasama natin, whether it's good or bad. Amen? Minsan na-absorb po natin yan. Amen? Kaya po yun yung una. And second thing, why we need to walk with the wise? Because wrong associations bring invisible damage. Amen? Kapag tayo po ay mga sumasama sa sa mga mali, na sinamahan natin, hindi natin namamalayan, nagko-compromise na pala tayo. Amen? Nawawalan na pala tayo ng conviction. Amen? Natatakot na pala tayo. Amen. Hindi na pala tayo kasing tapang nung dati, kasing courageous nung dati, kasing faithful nung dati, because we are associating with the fools. Amen. Yan po yung sabi ng Bible, walk with the wise and become wise and associate with the fools and get in trouble. Ayan, di ba? Talagang mapapatrouble ka eh. Amen. Kapag sumama ka sa mga fools, sabi ng Bible, hindi mo pa nakikita ngayon. Amen. Dati, di ba, hindi ka na nag-iinom. Tama? Sino ba yung mga umiinom dito? Ng tubig. Ayan, umiinom tayo lahat. Amen? Ng tubig. Amen? Dati hindi ka pa naglalasing. Ayun na lang. Dati hindi ka na naglalasing. Pero yung napasama ka sa kanila, pastor, nakikipagkwentuhan lang naman. Aba, di ba? At kapag yun na po yung, na palagi, sila lagi yung kasama mo, one day, minsan ganun ka na rin. Amen, napapaganon na rin po tayo. Amen, at alam niyo po ang isang biblical example yan, si Samson. Si Samson, he was chosen to become the Nazarite. Amen, chosen by God to sabihin, siya po yung magiging tagapagligtas ng mga Israelita yung time na yun sa war. Amen, siya po yung mighty man of God, si Samson. Ang ganda po ng kanyang simula, ang ganda po ng kanyang pagkakapanganak, at napakalakas na tao nito. Amen. Alam po natin kung gaano kalakas si Samson. Amen. Yung isang leon ay pagsugod sa kanya, ginanon lang po niya. Amen. Parang baliwala sa kanya. Amen. Ganun po siya kalakas. Kaya lang, ito po si Samson ay napasama kay Delilah. Sabi sa kanya nung kanyang mga magulang, wag yan ang piliin mo anak. Pumili ka na lang ng mga kalahi natin. At hindi po nakinig, mag-associate pa rin siya kay Delilah. Ayun, nag-Delilah tuloy. Amen? Kaya nag-Delilah tuloy. Ang nasa peak na siya ng kanyang pagiging leader, ng kanyang leadership as judge of Israel, and somehow he give in to temptation because of wrong association. Amen. Are we still here? Amen. Kaya po, wrong company doesn't just delay you, it can destroy you.
Minsan hindi mo nararamdaman, hindi mo nakikita. Amen, parang invisible pa sa simula. Pero along the way, nagko-compromise ka na rin. Along the way, yung conviction mo parang nawawala na rin. Parang pakaliit na lang paliit, parang hindi ka na ako-convict kapag nakakagawa ka ng mali because you are always with these people who will always compromise. Amen! Kaya sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33, tatalon tayo ng konti sa New Testament. Amen. Ito po ang sinabi ni Apostle Paul. Ano sabi niya? Don't be fooled by those things to say such things, for bad company corrupts good character. Amen. Bad company corrupts good character. Kahit gaano ka good ang character mo ngayon, kahit gaano ka ka-spiritual na tibay ngayon, amen, kahit gaano kataas ang iyong pananampalataya ngayon, but if you continually be with the wrong people, it will corrupt your character. Amen. Andiyan po ba tayo? Amen. Kaya po, ang Biblia ay pinag-iingat tayo sa pag-a-associate sa mga maling tao. Hindi ko po sinasabing huwag na tayong makisalamuha sa kanila. Amen. Dahil yung mga kailangan pa rin po nating ma-invite yan, kailangan po natin pasyaran ng gospel yan. What I'm telling you is don't give so much time with them hanggang makuha mo na yung values at habits ng mga tao na yan. Amen? Be with the people who will inspire you, who will grow you, amen, who will empower you, who will help you to grow in your relationship with the Lord. Amen po ba yun? Amen? At hindi lang po yan, ang sabi din sa Proverbs, balik po ako kay Solomon, amen, sa Proverbs 14:7, sabi, stay away from fools, for you won't find knowledge on their lips. Amen? Sabi niya, stay away. Ano po, ito po ay matinding banta. Stay away. Kasi alam mo, kapag ikaw ay nanatili dyan, sabi niya, wala kang matatanggap na magandang salita dyan. Amen? Baka ang lalabas, dati hindi ka nagmumura, ngayon marunong napapaputot ko, tsinta ka na rin. Amen? Dahil napasama ka sa kanila, na yun na po yung kanilang laging ginagawa. Amen? Are we still here? Amen? Kaya po, be careful. Amen, dito po sa ating mga ina-associate na mga tao because it creates invisible damage in our life. Amen, are we still here? Amen. And third point, amen, ito po yung last point ko dito bago natin malaman yung ibang landing. Amen. Walking with the wise is a choice, not an accident. Amen. Kaya po yung sinabi dito, ito pong walking with the wise, pinipili ito, hindi pinipilit. Amen. It is a choice. Dahil po sa buhay natin, napakaraming tao na dadalhin sa atin ng Lord. Tama po ba? At kulang yung oras mo kung lahat ng tao na yan ay bibigyan mo ng panahon. Because your life is your time. Your time is your life. Tama po ba? Kapag binuhos mo na, ang daming tao, hindi mo na mapipili kung sino yung mga makakasama mo dyan. Amen. But you have to choose right. You have to be intentional to be with the wise. Amen. Kaya po yung walk with the wise dito sa Proverbs 13:20, yung sinabi niya na walk with the wise, it is not just a statement, but it is a command. Amen. Ito ay inuutos sa atin. Sinasabi sa atin ng Biblia, ng Lord, that you have to walk with the wise. Amen. That you have to choose to walk with the wise. Hindi lang po natin sila dapat, tayo dapat ang nag-initiate. Amen. Tayo dapat po ang nag-initiate. Natatandaan ko po si Pastor Lance, pastor na po siya ngayon. Amen. Yung ito po ay bata pa, 2018, so magwawalong taon na rin, na minimentor ko po itong batang to. Dati, medyo pinagdududahan ko pa noon eh. Sabi ko, ano kaya dito? Pwede ba to? So, pero po ang one good thing about him, he loves to associate. Amen. Talaga pong laging nakadikit yan, kung saan ako pupunta, sumasama. Minsan kahit magdadala lang ng bag, pupunta kami, magpipreach po ako kung saan, Dad, sama ako. Amen, pupunta po sa bahay, minsan matutulog na kami, doon pa rin, doon na ka natutulog eh. Sabi, gusto kong sabihin, uwi ka na. Pero po, alam po niya, naintindihan niya yung power ng association. Amen, and lagi kong kasama, lagi kami nagkakape-kape, lagi po kaming nagpe-fellowship. I always mentored him, at ngayon po sa biyaya ng Panginoon, ayan, isa na pong ganap na pastor. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Amen? He chose it. Amen? Hindi po lahat ay may initiative. Amen? Hindi lahat ay meron pong kusang palo.
para po tayo ay ma-mentor ng isang wise people. That's why you have to choose it. Amen. Kailangan piliin natin. You choose your circle, you choose your mentors, you choose your influences because your future depends in your daily association. Amen. Kung sino yung lagi mong nakakasama, one day po, yan po ang magiging kakalabasan natin. Kaya, walking with the wise is a choice, not an accident. Piliin po natin. Ako po ay may mentor din. Namatay na po yung ating national overseer. Pumupunta pa po ako ng Dasmariñas. Napakalayong lugar just to sit with my mentor. Amen. Si Pastor Anthony, siya po ay nabubuhay pa. At talaga po, ini-schedule po namin yun. Binibigyan talaga namin ng panahon yun. Amen. Na pumunta doon, na makinig sa kanya, umupo sa kanya, magtanong sa kanya. Kasi po, siya na ang nauna. Siya po ang mga nakakaalam na ng mga bagay-bagay patungkol sa pagpapastor. Amen. Hindi ko pa alam magpastor ng 20,000. Amen. Ang kaya ko pa lang hanggang 700. Amen. Pero dahil meron pong mentor na nauna, I have to sit with this wise person. Amen. Bakit po ba kailangan nating piliin na tayo po ay umupo at makasama sila? Bakit po? Because wise people are wisdom carrier. May mga bit-bit po na wisdom yan. Amen? May mga dala-dala yan na hindi mo pa alam na nila. May mga experience yan na pinagdaanan na nila, hindi mo pa pinagdadaanan. Sabi nga nila, papunta ka pa lang. Amen? Pabalik na sila. Amen? Diba may ganun po tayo? Amen? Kaya po, we need to be with them, we need to associate with them because wisdom is not just taught, but also caught. Amen? Wisdom is not just taught, it is also caught. It is transferred through relationship. It is transferred through mentorship. That's why we need to walk with the wise because these people are wisdom carrier. Amen? Kapag nag-walk ka sa kanila, you will know their decisions, their mindset, amen, their priorities. Naiayos, nagagaya mo tuloy yung kanilang ginagawa because you are walking with them. Amen? Mga wisdom carrier po yan. At ano pa ang sinasabi ng Bible patungkol sa wisdom? Bakit po natin kailangan ng wisdom? Sabi po ng Proverbs 4:7, getting wisdom is the wisest thing you can do. Amen? Sabi ng ibang translation, wisdom is supreme. Wisdom is the principal thing. Yan daw dapat po yung inuuna mo. Yan daw dapat po yung inaalam mo. Amen? Kaya po ako, pag ako po ay nananalangin para sa aking sarili, ang una ko pong prayer, Lord, give me wisdom. That is always my first prayer. Lord, give me wisdom. Amen? Alam niyo po, meron pong tinanong dyan. Kaya pagtatanungin po kaya kayo ng Lord ngayon, ano po ang iyong prayer? Amen? Ano kaya sagot mo? Lord, maleta na lang. Alam mo na? Yung maleta, yung maraming laman. Amen? Yun po kaya ang iyong sagot. Amen? Kapag tinanong ka. Dahil meron pong tinanong. Amen? Sino po ang tinanong? Si King Solomon. Si King Solomon, he was asked by God. After niya po na mag-offer ng mga sa Lord. Amen? After niya po mag-offer, the Lord appeared to him in his dream. At sa kanya pong, yung siya po ay nasa dream, siya po ay nagkaroon ng vision, tinanong po siya ng Lord. Sabi sa kanya, what do you want me to do? Tinanong siya ng Lord, ano yung prayer niya, ano yung gusto niya. Amen? Kaya pag ikaw ang tatanungin kaya ngayon, amen? Ano ang prayer mo kay Lord? Ano yung gusto mong mangyari? Napaisip sila, napaisip ano kaya? Lord, maleta na lang talaga eh. Alam mo, sana all, di ba? Yung maraming laman, di ba? Siksik, liglig at tumaapaw. Amen. Pero alam niyo po, hindi po pera ang hiningi ni King Solomon. Hindi po defeat ng enemy ang hiningi ni King Solomon. Hindi po fame ang hiningi ni King Solomon. Ano po ang kanyang reply? Ano po ang kanyang sinabi? Sabi sa kanya ng Lord, the Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. Ano yung kanyang hiningi? Ang hiningi niya, wisdom. Sabi nung iba, Lord, sayang naman, dapat pera na. Diba, pera na, naging bato pa. Hindi po, kasi po yung hiningi niya, ang wisdom. Ano sabi ng Lord sa kanya? So God replied, because you have asked for wisdom in governing my people, pakibasa po, with justice, and I have not asked for long life or wealth or the death of your enemies. Ano pong sagot ng Lord? Sabi niya, I will give you what you ask for.
Amen. I will give you wise and understanding heart such as no one else had or ever will have. Ibig sabihin siya po yung pinaka-wise na nabuhay, at wala na daw po magiging ganun. Amen. Sabi niya, amen. At ano pa po ang sabi? Ang maganda po, wait, there's more. Amen? Hindi natapos ng verse 12. Nagtuloy pa ang Panginoong Diyos and sabi niya, and I will also give you what you did not ask for. Amen? Riches and fame, no other king in all the world will be compared to you for the rest of your life. Amen? Hindi niya po hiningi yan. Amen? Pero dahil hiningi niya ang wisdom, binigyan din siya ng riches and fame. Amen. Riches and fame and victory binigay po. Bakit po? Kasi pag may wisdom ka, alam ng Lord na alam mong pangalagaan yung yaman at yung posisyon na ibibigay niya sa iyo. Amen. Kaya po itong time na ito, anong hiningi niya? Wisdom ang hiningi. Ano ang binigay? Binigyan pa po siya ng higit sa wisdom. Because when you have wisdom, you can handle great things in your life. Amen. Kaya po ang Lord natuwa sa kanya, hindi lang binigay ang wisdom ay binigay, at ano pa po, dinagdagan pa ng bonus. Ano yung bonus? Binigyan po ng wealth and fame. Amen? At nothing compared for the rest of your life. Yun po ang sinabi ng Bible. Amen? Kaya po, if you want wisdom, don't just hear about it, be with the people who has it. Amen? Dahil po ang wise people are wisdom carrier. Amen? And secondly, ano pa po ba ang binadala sa atin ng wise people? Wise people are instruction giver. Amen? Alam niyo po, ang mga wise people, they are not silent. Amen? Wise people, they are there to correct us, to guide us, and to instruct us. Amen? At alam niyo po ba yung word na instruct? Amen? In Hebrew word, yung word po na instruct, ang ibig sabihin po ay musar. Amen. Hindi po almusal, muzar. Amen. Yun po yung Hebrew word niya. Ang ibig sabihin, correction, discipline, and training. Amen. Correction, discipline, and training. Yun po yung ibig sabihin ng instruct, muzar in Hebrew. Amen. Kaya daw po yung mga tao na ganyan, yan po ang ginagawa sa atin. Amen. And Proverbs 12:1, sabi, whoever loves instruction, loves knowledge, but he who hates correction is stupid. Amen. Whoever loves instruction, loves knowledge. Kaya po, meron mga nilagay sa atin na mga wise people, mga mentor natin, mga spiritual leaders natin, para i-instruct tayo. Para turuan tayo, gabayan tayo. Amen. Kung ano po yung mga kailangan nating gawin, kung ano po yung mga dapat nating i-avoid, kung ano po yung dapat nating mga i-value, kung ano po yung dapat nating mga iwasan. Amen. They are instructing us what to do. Amen. Alam niyo po ba kapag ayaw mo ng instruction, sino po ang ayaw ng instruction? Alam mo kapag ayaw mo ng instruction, ayaw mo ng Bible. Bakit? Because the Bible is the book of instruction. Amen? In Joshua chapter 1 verse 8, ano po sabi diyan? Study this book of instruction. Amen? This is the Bible. Amen? Study this book of instruction continually, meditate on it day and night so that you will be sure to obey everything written in it. Only then, conditional, only then you will be what? Only then will you prosper and succeed in some you do, in all you do. Amen? Kaya pala maganda pala yung may nag-i-instruct sa atin, especially if it came from the Word of God. Kasi dyan tayo nagtatagumpay, dyan tayo nananalo, dyan tayo napapagpala, dyan tayo nagpo-prosper when we obey the instruction of God in our life. Amen? Amdyan po ba tayo? Almost clear? Amen. And thirdly, I about to end. Amen. Ano pa po ba ang bit-bit ni wise people? Wise people are soul watcher. Amen. Ang ganda po, Soul watcher? Meron palang ganyan? Amen. Ano niyo po meron? Amen. Yung mga leader ninyo, pinabantayan ang yung kaluluwa. Grabe, meron na palang kaluluwa dito. Amen. Opo, yan po yung sinabi ng Bible. Ito yung pinreach kanina ni Ronnie. Amen, sa 4 p.m. service. Sabi niya in Hebrews 13:17, obey your spiritual leaders.
These are the wise people. Amen? Obey your spiritual leaders and do what they, parang ayaw niya yan ha, and do what they say. Wow, ang ganda po, ano? At ang sabi niya, ano daw ang trabaho ng spiritual leader? Amen? Si spiritual leader, maaring yan si pastor, maaring yan si C2S leader, maaring yan si network leader, amen? Si spiritual leader, sila po yan, kami po yan, amen? Ano ba ang trabaho ng spiritual leader? Their work is to watch over your soul. Mga soul watcher pala ito. Their work is to watch over your soul. Grabe, nakakuha ka pa ng bodyguard ng kaluluwa mo. Amen, na tinitignan ka, di ba? Kaya minsan po kapag tayo ay nawawala, hinahanap tayo. Amen. Sino po dito yung hindi ka nakapag-attend man lang ng C2S, tsaka po ng Sunday service, hinahanap ka na kaagad ng C2S leader mo. Amen, hinahanap. Amen, dahil alam nila kapag ikaw ay napapalayo sa Diyos, alam nila na pwedeng maraming hindi magandang mangyari. Amen. These people, are concerned not just for your success, but also about your spiritual condition. Amen. These leaders are not just they are not just after care about your success, but also your spiritual condition. They are willing to confront you, they are willing to correct you, they are willing to redirect your path so that you will be in the right direction of your spiritual life. Amen. Kaya sana kapag hinahanap ka, magpahanap ka naman. Amen po ba yun? Di ba yung hinahanap na nagtatago pa? Di ba? Ang hirap naman nung ganun. Amen? Yung mini-message ka, sinisin mo lang. Alam niyo po yung mga leader, grabe, minsan, ang dami pong mga sakripisyo ng mga leader, hindi naman sila binabayaran, nag-e-effort, nagpapagod. Bakit ginagawa? Bakit ginagawa? Unang-una, dahil mahal ang Panginoon, mahal po kayo, ng mga leaders natin, mahal po namin kayo, we love you, that's why we want to watch over your soul. At hindi lang po yun, may mas malalim pa pong dahilan. Bakit? Because we are accountable to God. Sana kung walang accountable, hayaan mo na. Pero hindi po ganun eh. Babalikan kami ng Panginoon, saan na yung pinagkatiwala kong kaluluwa sa'yo? Anong nangyari? Bakit pinabayaan mo? Bakit nawala? Bakit ganyan na? Amen. Kung wala tayong ginawa, wala tayong ginawang aksyon para aputin muli yung mga kaluluwa, we are accountable to God. We are accountable to God. Kaya sana, itong mga soul watcher na ito, na nagbabantay sa'yo, na nangangalaga sa kaluluwa mo, na nagiging bodyguard ng iyong kaluluwa, huwag mong pahirapan. Sabi niya, do not give them reason to do this with joy and not with sorrow, that would certainly not for your benefit. Amen. Hindi ka magbe-benefit kapag pinahirapan mo sila. Amen. Kaya po maganda itong mga wise people ng ating buhay, kahit na sundin lang natin. Kung mali ang pinapagawa, huwag mong sundin. Pero kung yan ay naka-align sa pinapagawa ng Panginoon, hindi po ako nagsabi, ang Bible ang nagsabi, obey your spiritual leader because they are your soul watcher. Amen? Yan po ang mga nagpapantay sa atin. Hindi po nila tayo, they will not allow you to be destroyed. Amen? Hallelujah. And lastly, I will end with this. Amen? Ano pa ba yung mga wise people? Wise people are encourager. Wow. Amen. Opo, nag-i-encourage yan. Kung marunong mag-correct, marunong din mag-encourage. Amen. Hindi puro correct. Nag-i-encourage din. Amen. At alam niyo po, darating ang time sa buhay natin na tayo po ay manghihina. Amen. Darating ang sa buhay natin po na tayo po ay madi-discourage. Darating sa buhay natin na tayo ay aayaw na. Tayo ay mawawalan na ng gana, mawawalan na po ng appetite sa spiritual na buhay. Amen. Pero ang sarap kapag merong nagsabi sa iyo, tuloy tayo kapatid, kaya mo yan. Amen. Nasubukan nyo na po ba yung ganon? Yung bagsak na bagsak ka, discourage ka, parang ayaw mo na. Pero mayroong nagsabi sa iyo, tara, tuloy tayo. May nagsabi sa iyo, I believe in you. O may nagsabi sa iyo, willing makinig sa iyo,
Amen. Itong mga tao, pinakinggan ka lang, I am willing to listen to you. Kaya natin yan. Sasamahan kita. Amen. Ang sarap po ng may ganun. Amen. And maybe some of us, pumunta ngayon dito, discouraged din. Amen. Discouraged din. At ano po ang sinasabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14? And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive and encourage the disheartened. Amen. May mga disheartened po ba ngayon dito? May mga discouraged po ba ngayon dito? Amen. Baka meron, sana matapik natin. Tuloy tayo kapatid. Kasi yung simpleng topic na yun, hindi natin alam kung gaano kalayo ang mararating nun. Amen. Kaya sana maging daluyan tayo ng encouragement. Amen. At paano ko po yan nasasabi? Kasi po ako po ay na-discourage na rin. Amen. Ano po, I can still remember 10 years ago. 10 years ago, I am about to give up on my calling. I don't want to become a pastor anymore. Bakit po? Kasi po ako po ay sumablay, po ay nagkamali. At sabi ko, siguro hindi ako tinawag na magpastor. Amen. At ayaw ko na po. I'm about to throw the towel, the white towel. Sabi ko, ayaw ko na, kayo na lang. Ang hirap hindi pala madali dito. Amen. At alam niyo po, bago ko gawin yun, meron pong tao na ginamit ng Lord. Mayroon tao na ginawa, I am so down, I am so discouraged, I'm about to give up, I am about to throw the towel, and suddenly, meron pong tumawag. Amen. Alam yung aking kalagayan, at si Pastor Anthony, yung ating late national overseer. Amen. Actually, hindi siya tumawag sa akin. Tumawag siya kay Pastor Marvin. Hindi ko man lang siya nakausap. I'm about to give up. I am so discouraged. I fail. Amen. At ang sabi niya, Marvin, sabihin mo kay Rexon, punta dito. I-encourage natin. Punta dito, i-encourage natin. Amen. Alam niyo po, hindi naman ako natuloy doon pumunta. Pero hearing that word from Him empowers me to continue. Hearing that, i-encourage natin. Wow. I-encourage natin. And that is more than enough. Kaya po, andito pa po ang inyong pastor ngayon. Amen. Bakit? Kasi merong wise person who encourage me. Amen. Who encourages me. Kaya po sana, siguro po kung pumunta kang discouraged ngayon, I pray that before this service end, may tatapik man lang sa'yo, may mananalangin man lang sa'yo na patuloy tayo. Tuloy tayo. Don't give up, tuloy lang tayo. Amen. Kasi sasamahan tayo ng Panginoong Diyos. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen. Kaya po maganda na may mga wise people tayo sa buhay natin. Na pwedeng tatapik sa'yo pag bagsak ka na, hirap ka na, titigil ka na, sabihin lang, tara, tuloy tayo. And sometimes that is more than enough for us to continue. Amen. Kaya kung wala ka pang wise people sa buhay mo, sana magkaroon ka. Kagaya ko na merong tumatapik man lang para magpatuloy. Amen. Kaya ngayon pong gabing ito, discouraged ka ba ngayon? Sana paglabas mo sa lugar na ito, ma-empower tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Can we all stand up today? Hallelujah. Today we will come to the Lord today. Hindi ko po alam kung maraming discouraged ngayon. Nakagaya ng isang pastor na nadi-discourage. Minsan gustong mag-give up. Gustong ibato yung towel of calling sa kanyang buhay. But praise God because there are wise people in my life. I thank these people.
At kung ngayong gabing ito po, as we come here today, pwede po ba tayong lumapit sa Panginoon? Kung discouraged ka ngayon, ang Panginoon andito ngayong gabing ito. We can come to the Lord today. As we sing this song, we can come to the Lord today and be encouraged by the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Oh! Kapayapaan nagmumula sa'yo. Yes, God. Talk to God right now. You are discouraged, disheartened. Kaligaya Lord is here. na kami sa piling niyo. Kapayapaan Yes, God. nagmumula sa'yo. Hallelujah. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa. Oh, yes, God. Wala Yes. nang nanaisin Encourage us with your presence, Lord God, today. kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Hallelujah. Ngayon pong gabing ito, kanina umaga, hindi po ako nagpa-altar call, but today, there's a prompting in my heart. If you are that person that is discouraged today, disheartened today, about to give up today, if you want to be encouraged by the Lord today, amen, pwede po ba tayong lumapit dito sa altar? And we love to pray for you. Amen. Just come. Just come. The Lord is here. The Lord is here. God wants to encourage you by His presence right now. Amen. Sige po, lapit tayo sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Huwag po tayo mahiya. Oh God, yes Lord. Oh, just come. Just come. The Lord is here. Oh, hallelujah. Oh, yes God. Kaligayahan Oh, yes Jesus. na kami Hallelujah. sa piling Lord, you know the niyo. condition of our heart. You know, marami sa atin may bigat ngayon, may discouragement ngayon, Panginoon. And we want to be encouraged by your presence. Oh, hallelujah. Just come. Just come. The Lord. Oh, I'd like to call the leaders to help me to pray. Di mamalagi sa Yes. piling mo, aming Ama. Yes. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Yes, God. Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko
Hallelujah. Before this service ends, amen, baka po may nilalagay ang Lord sa atin ngayon na i-encourage na tao through our prayer. Amen. Hindi ko po alam kung yan ay yung asawa mo, yan yung anak mo, yan yung nanay mo, yan yung kaibigan mo, yan yung disciple mo, or yan yung leader mo. I don't know if what is God is telling you right now. But I pray, before this service end, pwede mo ba tayong humanap ng tao na i-encourage natin sa panalangin? Pag-pray natin, sabihin lang natin na kaya mo yan. Samahan tayo ng Panginoon. Amen. Pwede mo ba tayong pumunta? Amen. Maaring katabi mo yan, maaring nasa harapan yan, nasa gitna, nasa likuran. Can you pray? Can you pray for that someone, for that person right now? Amen. Come on, the leaders is here. Amen. Kung may nilalagay sa atin ang Panginoon. Oh! Wala nang nanaisin. Yes. Come on. Encourage someone today. Be a vessel of encouragement through prayer. Oh! Yes. Yes, God. Aming Ama. Yes. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Baka yung ating pong mga disciple, Kaya ang naiisip ng puso. encourage them through prayer right now. Oh, yes, God. Yes, Lord.
Hallelujah. Lord, we thank you for your presence. Today we have been encouraged by your presence and by your word, O Lord God. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming mga wise people sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil meron kang mga leader na nilagay sa buhay namin, na nag-i-encourage sa amin, Panginoon, kapag kami nanghihina na, kami sumusuko na, kami nawawalan na ng pag-asa, Panginoong Diyos. Lord, we will love them, we will honor them, O Lord God, and we will obey them, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat po for this Connection Sunday, O Lord God. Hindi lang po kami kumukonek, but this connection becomes a blessing to our life, O Lord God. Kaya salamat po, Panginoon. Lord, we thank you for your word. We thank you for your presence in our midst today. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Indeed, God is moving in our midst. His words touch lives. So you may share your takeaways below to your loved ones and C2S groups. For your tithes and offering, you may send them through GCash or bank with the details flashed on your screens. For your prayer requests, you may message us directly on our Facebook page, Church of God Subic, and we'd love to pray for you. Thank you so much for joining us today. Once again, I am Mylene. God bless and see you next week.